Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal na kapatid kay Jesus, magandang hapon po sa inyong lahat. Dalawang uri ng salita ang nais po nating pagnilayan ngayong hapong ito sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ang salita ng tao at ang salita ng Diyos. Narinig po natin kung papaanong pinuri ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika sa kung papaano na malinaw sa kanila na ang kanilang tinanggap sa kanilang pagtuturo ay hindi ang mga salita ni San Pablo o salita ng kanyang mga disipulo, kundi sila ay naging mga pamamaraan kung papaanong ang kanilang mga salita ay naging salita ng Diyos na kanilang tinanggap. Yung salita ng Diyos na humubog sa kanilang pag-iisip, yung salita ng Diyos na patuloy silang hinimok na magbago ng buhay. Dahil marahil kung ang pagtrato ng mga taga-Tesalonika dito ay salita ng tao, po pwedeng kalimutan ng mga taong ito ang salitang ito. Dahil ang salita ng Diyos, patuloy ang himok sa paghuhubog. Kay Jesus din po, malinaw sa Kanya na ang Kanyang pananalita at ang Kanyang pagkumpronta sa mga eskriba at pariseyo ay hindi lamang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Salita ng Diyos na ninanais na sila'y gisingin, magkaroon ng pagsasaayon ang kanilang kalabasan at ang kanilang kalooban, ang salita ng Diyos na hinihimok sila na magbagong buhay, na kalimutan na patuloy
nabigyang pansin ang kanilang mga naging kamalian. Dahil muli, kung ang pagtrato o kung ang salita ni Jesus ay salitang tao lamang, marahil po pwedeng baliwalain naman at kalimutan din ito. Malakas ang panayam at paanyaya ng salita ng Diyos para mabuhay ang pag-asa sa atin at gayon din para tawagin tayo sa panibagong buhay at pagpapalakas ng ating kalooban. Nabanggit ko po kanina na sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin, na siyang kapistahan ay ipagdiriwang po natin bukas. Ganap na ganap po kay Santa Monica ang dalawang bagay na ito. Napuno ang kanyang karanasan sa buhay ng mga salita ng tao. Minasama ng mga tao ang pagsusumikap niyang manalangin para sa ikapabago ng kanyang mga kamag-anakan, lalo't higit ni San Agustin at ang kanyang asawa. Pinagmalupitan din siya ng kanyang asawang si Patricio. Pinagmalupitan siya ng mga salitang mabibigat dahil siya ay nabuhay ng kabanalan at katinuan sa kanyang buhay. Pero anong sikreto ni Santa Monica? Hindi ang mga salitang ito, kundi ang salita ng Diyos na patuloy na tumulak sa kanyang magdasal. Yung salita ng Diyos naging inspirasyon niya para wag maputol ang kanyang pagnanais na magbagong buhay ang kanyang mga kamag-anak. Ang salita ng Diyos na nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang puso. At nakita po natin ang epekto nito. Naging banal at nagbagong buhay si San Agustin. Nakita din niya ang pagbabagong buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakita natin na saksi si Monica na ang salita ng tao ay madalas nakakadismaya. Pero ang salita ng Diyos ay pag-asa na hindi nambibigo. Araw-araw po tayong humaharap sa salita ng tao. Marahil ang mga salitang ito ay magaganda, pero walang totoong kapangakuan, totoong kabanalan, at totoong paghimok sa ating na magbago. Hayaan po natin na mahubog tayo ng salita ng Diyos araw-araw sa pakikinig natin sa Kanyang salita sa banal na misa, sa pagninilay natin sa mga ito araw-araw. Hayaan natin na ang mga ito ay humubog, patuloy na tawagin tayo, patuloy nagisingin tayo sa pagbabago ng ating buhay. At gayon din, sa patuloy na pagharap sa pagsubok ng buhay, katulad ni Monica. Huwag tayo panghinaan ng loob sa mga sinasabi ng mga salita ng tao sa paligid natin. Bagkus, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng tatag ng kalooban, magkaroon ng panibagong pananaw sa salita ng Diyos na humuhubog at nagpapabuhay sa atin.